forma ng ating gawain. Ang lahat po ay inanyaha tumayo po para sa panalangin at tunod na pagpapang awit ng Pilipinas. Ito. Tutok mo muna kina MDA. Tapos dandahan kang mag-matutok sa ground. Aming Panginoon, nagpapasalamat sa araw na ito na iyong ibinigay upang muling ka naming mapagalitan. Salamat sa kalusugan at kalakasan ng iyong ipinagdalo upang magampanan namin ang aming pagpapalagay. Walang sawang pagpapala, bagamat hindi ay nagkukulang sa iyo. Kami sa aming mga pagkakasalang hindi ka nagutugod sa iyong harapan. Dalangin namin ang iyong paggabay at araw na ito. Nawa ay mapagbigay luwalhati kami sa iyong pangalan at malampasan ako ng buhay na aming kahaharapin. Protektahan kami ng iyong banal na espiritu. Muli, ibinabalik namin sa iyong purihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lahat po ay nangyayang maupo na po. Sa punto pong ito, nais ko pong ipakilala ang lahat ng mga nagsidala po ngayong hapon ito. Unahin ko po muna yung transport operators and mga drivers. Bali po, 221 po yung list. LTFRB. Yung iba po hindi makita. Dadarating dapat ngayon po ay 197. At ang mga kanya-kanyang operator. Mula po sa Malanatan, mga operator po ay si Carlino Armando. Po, nandito po. Malanatan po, Constanzo Edgardo. Malanatan po, Camilo Benchito. Malanatan Benavista, Leonard Victor. Malanatan Benavista, Romano Ricardo. Malanatan Benavista, Mangkungang Pedro Esperanza. Pakita na lang po. Siguro po, mula po sa lupa po ng gasa. Malanatan Benavista, pakita na naman po. Lahat po ng yan po ang mga operators. Salamat po. Mula po naman sa ruta ng Malanatan Gasan. Yan po ba? Ruta po ng Malanatan Ilayagwak.
Salamat po. Ruta ng Balanakan ni Pata. Meron po ba? Meron po. Balanakan Kalangka. Meron po ba? Balanakan Mayo po ba? Balanakan Santa Cruz. Salamat po. Balanakan Santa Cruz Via Tila Bargana. Salamat po. Balanakan Tapioca. Wow. Meron po ba? Yun na. Balanakan Tigpi. Meron po ba? Balanakan Tuwihas po. Tayo po. Salamat po. Balanakan Puput Palibago Via Minavista. Wala naman po. Balanakan Pier di Barangay Luya Via Mungpo. Wala po. Balanakan Pier Via Minavista Mungpo Buwak Gasa. Balanakan Pier Mungpo Kinaya Buwak. Balanakan Pier Buwak Via Mungpo. Balanakan Pier Kawi Pier Via Mungpo Buwak. Balanakan po Masiga Gasa Via Buwak. Meron po ba? Balanakan po Santa Cruz. Balanakan Buwak Santa Cruz po. Lahat po ng mga operator tayo po. Salamat po. Number po, Buwak Tuloy Via Malubos Santa Cruz. Ruta po Buwak po Santa Cruz Via Barangay Sayaw, BCR Balanakan Bukog. Meron po ba? Yun, salamat po. Buwak Binamista. Buwak Santa Cruz Via Bukog. Tawid Pier Santa Cruz. Buwak Santa Cruz. Bukog Santa Cruz. Santa Cruz Sayaw Bukog Via Balanakan. Santa Cruz Tulios po. Salamat po. At sa Binavista mo po, Binavista mo Via Gasa Buwak. Pagkita ka po, ayun po. So ito po yung mga may nakalista po dito. At ang ating mga guest speaker or resource person po mula po sa kanan sa ating si Atty. Lloyd Ilagan mula po sa LTFRB Forum ang katabi po si PA Michael Vincent Velasco bilang chairperson po ng ating LTFRB Roadland Official Team. Yan naman po. At sa punto po ito, bigyan naman po natin para po sa kanyang mensahe ang ating kinatawaran ng ating punong nalawigan Tatay President Velasco, ang kinatawaran PA Michael Vincent Velasco. Salamat. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre pinabati ko po ating guest po from LTFRB, ang Mimarong pa si Atty. Rowen Ilagan. Palapakan naman po natin. Of course, sa inyo po lahat, mga mga kasama po natin dito sa ating mga operators. Magandang hapon po ulit. At si Governor po ay humingi ng pasensya na hindi po siya makaka-attend po ngayon. At may equal important meeting rin po siya ngayon. Pero pinapaabot lang po niya ang kanyang pagbati. At palapak na rin po natin si Bukal Tres Mangkuka. Alam niyo po kung bakit po kayo nandito. This is regarding yung ating modernization program ng ating ng gobyerno under President Marcos. At alam ko po, marami po kayong katanungan at alam niyo naman po ang pinaka-goal lang naman po ng modernization program ng ating gobyerno ay para po mas maging efficient po ang transport system po natin. At syempre, ang ating mga public transport po ay mas maging environmentally friendly
Ganun po. So, I'm sure dito po si Attorney Ilagan para magbigay po ng update sa inyo sa batas po ng modernization program. Nagbibigay lang po siya mga konting updates. And of course, yung importante po syempre regarding po sa consolidation po ng mga inyong franchises po. Napaka-importante po at may deadline po kasi ito. So kung kayo po ay I'm sure may marami po kayong mga katanungan, kaya nandito po si Attorney para sagutin po yun. So sa inyo po, sana po maging productive po itong pagkakikita po natin at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po, PA. Ito na po ang ating pinaghihintay na pagkakataon para kanya i-discuss po ang new guidelines under the DOTR Department Order number 2023-022 at ang status ng consolidation in Marinduque. Walang iba kundi si Attorney Rowan Lloyd M. Ilagan. Thank you po, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay sa LTFRB ni Maropa ay natutuwa na makasama kayo ngayong hapon. Yung iba po sa inyo ay mga nakikita ko lang online pag may hearing kami sa LTFRB ni Maropa, pero ngayon tayo ay magkakasama ng personal. At nandito po kami para ibahagi sa inyo yung ibang mga importanteng guidelines tungkol sa Transport Modernization Program, specifically po sa consolidation. At pag meron po kayong mga tanong, meron po tayo mamaya inilaan na oras para dito. Sige po, simulan ko po. Doon nung nagsimula ang taong 2024, naglabas po ang LTFRB ng Memorandum Circular 2024-001 na nagpapalawig ng deadline para po sa consolidation. Alam ko po, batid ninyo na ilang beses na itong paulit-ulit na ine-extend ng ating pamahalaan para po mabigyan ng pagkakataon yung mga hindi pa po nakakasama sa consolidation na makasama. At sa huli pong naging extension ay pinalawig po ito ng ating Pangulong Marcos Jr. hanggang April 30, 2024. So, isang buwan, di ba? Wala na yung araw na ito. At sa pag-extend po ng consolidation deadline, in-extend din po ang mga provisional authorities ng lahat ng mga operators. Kayo man ay nag-consolidate o hindi. Yung pong provisional authority na yon, ang inyong nagsisilbing otoridad o authority para po kayo ay makabiyahe. Para po kayo ay hindi ma-consider na kolorum. Kayo po yung legal na bumabiyahe sa ating kalsada at magsakay ng mga pasahero. So, valid po ang inyong provisional authority hanggang April 30, 2024 para po doon sa mga hindi pa nagko-consolidate natin. Tinatawag po natin sila mga individual operators. Ang tanong po natin, paano po kaming mga individual operator na sumama sa consolidation? Meron na po kaming sinalihang co-op o korporasyon. Ang inyong pong provisional authority sa inyong co-op ay may visa hanggang katapusan ng taon o kapag kayo ay nabigyan na ng panibagong praktisa. Ibig sabihin po, kahit matapos yung April 30, 2024 deadline, kayo po ay meron pa rin authority na bumiyahe kasi po kayo ay nag-consolidate. Yung po ang kaibahan ng individual operator at sumama sa co-op o korporasyon. Pero po, doon sa ating authority para tayo ay makabiyahe sa kalsada, siyempre kailangan ang ating pong LTOOR ay bago. Current po dapat ito. Ibig sabihin, dapat naka-renew tayo sa LTO. Alam naman po natin, di ba? Bago tayo makapag-renew sa LTO, ano po kailangan natin gawin? Magpa-confirm, di ba? Kailangan po muna ng confirmation sa LTFRB bago dumiretso sa LTO para magpa-renew. Ngayon po, yung mga individual operators na hindi nag-consolidate, kung ang plaka po ninyo ay ending 4, kayo po ay pwede pa rin namang magpa-confirm. Kaya lang, hanggang April na nga lang po. Kasi nga, hanggang April 30 lang po yung ating deadline. Okay po? Sa ating pong pag-uusap ngayong hapon, ito po ang status ng consolidation sa Marinduque. Sa record po namin sa buong lalawigan ng Marinduque, regardless po kung ito ay PUJ o UV Express,
ang lahat po ng kabuuang bilang po ng mga mayroong valid na authority para bumiyahe ay 435. Okay po? At doon po sa 435 na yun, may 240 na po tayo nagpo-consolidate. So, kung ta-translate po natin siya sa percentage, medyo may kababaan po siya. No? 49%. Hindi pa po pumapasa. No? Hindi pa 50. No? Wala pa. Isang porsyento na lang. Pasado na, no? So, 49% po ang ating consolidation rate sa Marinduque as of today. At 221, mas marami po yung hindi nagpo-consolidate. 221 po. At ang number po ng mga ruta na walang nagpo-consolidate ay 77. Medyo marami. So, ano po ang epekto niyan pag natapos yung April 30, 2024 deadline? Ito pong pitong ruta na ito na walang nag-consolidate, wala pong tatakbo dyan. Maliban na lang yung mga nag-consolidate. Sila yung pwedeng mabigyan ng special permit para tumakbo doon. Pero syempre po, ang goal nga po natin ngayong hapon, yung pong mga individual operators, sana sumama po sa consolidation para po walang maiwan after the April 30 deadline. Pero alam din po namin sa LTFRB Mimaropa na marami po dito sa Marinduque ay may mga ruta na iisa lang yung operator. Tama po? Marami pong mga ruta, may listahan po ako dito. Kagaya po ng Balanacan, hindi ko po alam kung may tumatakbo pa dito, pero sa record po namin, Balanacan, Pier to Barangay San Isidro via Ipil, Bugpog, mag-isa lang po ang tumatakbo doon. Balanacan to Santa Cruz via Butilao, Bathala, Lusok, and Ipil, isa lang. Balanacan to Santa Cruz via Silangan, Bugpog, isa lang. Kaya po, naiintindihan po namin na hindi sila makapag-consolidate kasi ang idea po ng consolidate, magsasama-sama. Paano ka nga naman magsasama-sama kung mag-isa ka lang? Diba? Hindi naman, walang mangyayaring consolidation kapag ganun. Po, alam ko po, ito ay na-discuss na din nung nagpunta po dito yung ating board member patches nung huli po nilang punta dito. At yun po ay inulit namin sa kanila sa central office na dahil po mababa ang consolidation rate sa Marinduque, para po mapataas ito, sana po ay maglabas sila ng guidelines that will address the situation. Po, na para itong mga nag-iisa lang sa ruta, mabigyan ng pagkakataong mag-consolidate before the deadline. Kasi ayaw na po namin maiwan yung iba sa inyo na hindi pa nagpo-consolidate. At inaantay pa po namin sa ngayon yung appropriate na polisiya mula sa central office. Kasi po sa level namin sa regional office, kung ano lang po yung binababa nila, yun po yung amin kailangang ipatupad. At sana po nauunawaan ninyo yun. No? Pero yun nga po, dahil batin po namin na mayroong mga ilan na gustong mag-consolidate, kaya lang iisa sa kanilang ruta, kami po ay nakikipag-ugnayan sa LTFRB Central Office. At matapos po itong forum natin na ito, amin po uling i-reiterate sa kanila na marami pa rin pong ganitong klase, no, na ganitong sitwasyon sa Marinduque na hindi nakapag-consolidate kasi pag-isa lang sila sa ruta nila. Okay po? Pero sa bahagi po namin, para lang po mabit natin or hindi po tayo mangamba, no? Kasi baka tanongin nyo, paano po kung walang inilabas na polisiya o guideline ng central office? Di ba? Alam ko po, yan na po yung naglalaro sa utak ninyo ngayon habang nagsasalita ako. Paano kung walang lumabas bago ang April 13, hindi na po kami makakatakbo? Ang aming pong recommendation sa ngayon, para po lang makakomply tayo, ano? Yun pong mga nasa within 1 kilometer na radius, o kaya naman po kung ang inyong ruta ay nag-o-overlap, kayo po ay mag-consolidate. Mag-apply po kayo ng consolidation. As long as within 1 kilometer radius, or kung hindi naman sa pasok sa 1 kilometer radius, yung pong overlapping yung inyong mga ruta. Okay po. Sasama po kayo doon sa TSE na naandun sa overlapping na ruta. Hindi po ako ganun kapamilyar sa mga ruta dito, pero siguro po ma-determine nyo naman yun kung alin yung nag-overlap na ruta at sino yung TSE doon na yun, o Transport Service Entity na tinatawag natin. Pag sinasabi ko pong TSE, ibig sabihin po nun ay Transport Service Entity. At meron po tayong dalawang klase ng Transport Service Entity, pwedeng kooperatiba, pwedeng korporasyon. Po. So ngayon po, sana matapos itong hapong ito, meron po kahit ilan sa inyo na makapagsabi sa akin na attorney, gusto po namin mag-consolidate. Kasi yun po sana yung gusto namin.
lahat po kayo ay mag-consolidate para wala pong maiwan sa inyo after the deadline ng April 30. Kasi nauunawaan din naman po namin na ito po ay pinagpupunan ninyo ng inyong pang-araw-araw na gastusin. But more than that, ito po kasi ay public utility. Ito po ay prangkisa na binibigay ng gobyerno. Kaya po, meron po tayong mga terms at conditions sa kailangan sundin at isa po doon ay yung consolidation. Ito po. Doon din po sa MC 2024-001, meron pong mga pulisiya din po na nakapaloob doon. So, pinahihinturutan pa po ba ang consolidation? Kung ang unconsolidated units, pag sinabi po natin unconsolidated units, ito po yung bilang ng mga units na hindi pa nagko-consolidate. Ibig sabihin, wala pa silang sinasamahang kooperatiba, wala pa silang sinasamahang korporasyon. Okay po? Yun ang ibig sabihin ng unconsolidated units. Kung base po sa aming record, ang bilang ng number of authorized units doon na unconsolidated ay 40% o pataas, pwede pa pong mag-consolidate. Meaning, pwede bumuo ng separate, cooperative, or corporation yung mga individual operators. Para mas maunawaan po natin, halimbawa na lang po, sa isang ruta, kunwari lang po sa isang ruta, sa record po ng LTFRB, ang number po ng units doon ay 100. Ano po ang 40% ng, pagpan po tayo, ano po ang 40% ng 100? 40. Kaya po yung binigay ko para mas madali. Para hindi na tayo mahirapan. So, sa isang daan po, 40 po ang 40%. Ang 40%. Ano po? Kung 40% o pataas ng isang daan na yun ang hindi pa nagpo-consolidate, pwede pa po mag-form ng separate cooperative o corporation. Okay? So, 40% or hindi pataas ang hindi pa nagpo-consolidate. Paano kung mas mababa sa 40 yung hindi pa nagpo-consolidate? Less than 40% na lang. Ano po ang ating polisiya? Hindi na po pwede mag-form o bumuo ng hiwalay ng kooperatiba o korporasyon. Ang pwede na lang pong gawin yung unconsolidated individual operator ay sumama sa existing cooperative o corporation. Okay po? So, nagdepende po kung ilan yung natitirang unconsolidated unit sa isang ruta. Okay? Dati po, kung matatandaan ninyo, ang nire-require po dapat nakaka-15 yung nag-consolidate, di ba po? Dapat 15 yung binubuo units or franchises. Pero dahil nga po nakikita na isa po ito sa mga nag-hinder o pumipigil para makapag-consolidate, inalis din po yung 15, minimum na 15 na requirement. So, pinapayagan na rin po natin na mag-consolidate kahit mas mababa sa 15 yung mga nag-consolidate, basta po kayong nag-consolidate ay majority ng number of authorized units sa ruta. Ibig sabihin, kung halimbawa po sa isang ruta, 10 kayo nandun. So dati hindi natin siya pinapayagan kasi dapat 15, di ba? Ngayon po, pinapayagan na natin siya, basta dapat, ano po majority ng 10? Adi. Ako, so adi. Basta po dapat kung mag-consolidate dun sa ruta na may 10 units ay atin. Kapag hindi po naka-adi, yun po ang wala pang polisiya ulit na amin po niraise din sa board, sa central office. Kasi siguro hindi nila nakita. Paano kung halimbawa gusto mag-consolidate yung 5, kulang na lang ng isa. Di ba pwedeng pagbigyan na lang? Diba? Kaya 4 yung gusto mag-consolidate, ayaw talaga ng iba. Diba? Kasi meron naman silang intention na sumunod, pipigilan ba natin sila? So, yun po ay aming niraise sa board. Paano kung hindi ka-majority? At hopefully po, ma-address din before the deadline. Kasi po, nakikita nga po natin na may mga ganitong sitwasyon. Nabanggit ko na po kanina, ano po ang mangyayari after the April 30, 2024 deadline? Huwag po natin isipin sa ngayon na, ay, mag-i-extend na naman yan. I-extend ulit yan ni President Marcos Jr. pagkatapos before April 30. Mapipressure ulit. Sana po yung deadline na binibigay sa atin or extension ay atin pong ginagamit, no? Atin pong sinusulit. Kasi sayang po yung pagkakataon. Okay po? Huwag po natin iisipin na may extend pa yan.
isipin po natin, kailangan nating mag-comply para after the deadline, may extension man or wala, hindi ako problema kung ako ay makakatakbo pa sa kalsada. Kasi po, after the deadline, assuming walang extension, hindi po natin pinag-uusapan na extension dito, the individual operators po na hindi nakapag-consolidate ay hindi po natin papayagang tumakbo sa kalsada. Kasi wala na po silang authority para makabiyahe. Paano naman po kung nag-consolidate? Gaya na sabi ko kanina, sila yung may authority to operate. Okay? Sila po yung merong legalidad para bumiyahe. At ito po mga consolidated transport service entities natin, mga cooperative or corporation, sila yung mabibigyan ng prangkisa either 5 years or 7 years. Ano po ang pinagkaiba? 7 years kapag may modernized, 5 years kapag po ang gagamitin ay traditional. Ano pong ibig sabihin nun? Pwede pa palang gamitin yung traditional. Kasi nga po, nakikita din na yung iba namang mga traditional natin ay maayos pa. Okay po? So, kaya po, hindi po natin sa ngayon, hindi po natin pinipilit talaga na magpalit kayo ng modernized. Okay po? Hindi po natin kayo pa pinipilit, o hindi pa po kayo nare-require. Ang importante po ngayon ay mag-consolidate. Huwag nyo lang muna pong isipin paano yung mga units namin pag sa kami kukuha ng pera. Consolidation muna, yung ating iisipin. Kaya nga po tinanggal yung polisiya, kung maaalala nyo din, may dati pong polisiya na 6, 9, 12 na dapat within 6 months, 9 months, 12 months makapag-modernize. E paano nga kung halimbawa hindi pa na-approve yung LPTRP? Ba, namang problema na nga si Ma'am Marian kung paano ma-approve ang LPTRP ng Marinduque kasi hindi makalusot sa DOTR. So, huwag nyo muna pong isipin yung pagpapalit. Kasi nga po, tinanggal lang muna yung timeline na 6-9-12. Ano po? Ang importante po ngayon, mag-consolidate before the deadline. Mas pinadali din po natin yung mga requirements para makapag-apply sa consolidation. Kung dati po, kapag makapag-file, medyo maraming hinihingi. Ngayon, pinasimple natin, ang kailangan na lang po ay LTO ORCR, tapos po affidavit of conformity. Ano po yung affidavit of conformity? Ito po yung pinipirmahan ninyo na patunay na kayo ay sumasang-ayong sumama sa isang kooperatiba at korporasyon at yung po inyong individual franchise ay mawawala kapalit ng ibibigay sa kooperatiba o korporasyon. At CDA, kung kayo po ay co-op, CDA Certificate of Registration, kung kayo naman po ay korporasyon, SEC, Registration o Certification. So, mas padali po ngayon mag-apply for consolidation. At may konti pong administrative fees. Pag po meron sa inyo na nagsasabing hinihingan kayo ng malaking halaga na pambayad, huwag po kayo basta-basta magbibigay. Makipag-ugnayan po kayo sa LTFRB, tumawag po kayo sa aming hotline para siguraduhin po, na ito nga ba talaga yung kailangan para sa pag-file ng application for consolidation. Pero yung iba pong mga requirements na hinihingi dati, kakailanganin pa rin po yun during the hearing na po. Kapag nag-hearing na po tayo. Po. Pero para po kayo yung makakomply sa consolidation, ito lang po muna yung ating hinihingi. Mas madali na po, di ba? Mas simple na po. Siyempre po, alam ko po, lalo na ngayon sa Facebook, ang dami po anong lumalabas. Kapag po medyo hindi malalim yung ating pagkakaintindi sa programa, medyo madali tayong masway o maniwala sa mga sinasabi. Kaya nga po, nandito kami ngayon para ipaliwanag sa inyo yung tungkol sa programa. So ito po ito sa mga aligasyon na aming i-address. Una, unti-unti daw tinatanggal ang mga kooperatiba sa route rationalization. Ano ba yung route rationalization? Ito po ay yung pagsasaayos ng ruta. Yung mga existing pong ruta, i-modify, pwedeng umapa, pwedeng umiksik, pwedeng wala siya kasi mapupunta siya sa iba. No? Pero, hindi po dahil kayo ay kooperatiba, mawawala po kayo sa ruta. Kasi kung kayo po yung existing na entity dun sa ruta, kayo po yung may karapatan na tumakbo dun. No? Meron po tayong patas na oportunidad para magkaroon ng ruta, kayo man ay kooperatiba o korporasyon.
Isa pa po, meron tayong tinatawag na prior operator rule. Ibig sabihin nga, kung kayo yung tumatakbo sa isang particular na ruta, kayo yung may karapatan sa ruta na yun. Hindi po pwedeng may ibang makapasok dito. Yun po yung tinatawag natin prior operator rule. Pero kung new or developmental routes po, ibig sabihin mga bagong ruta na bubuksan, ito po yung mag-undergo ng selection process na tinatawag natin. Pero sa ngayon po kasi dahil nga pinapa-revise po ng DOTR yung LPTRP ninyo, wala pa po tayong selection process. Pag na-approve na po yung mga ruta ng mga new, mga bago, doon po tayo magkakaroon ng selection process kung saan yung mga kooperatiba o korporasyon ay maaaring mag-bid. No? Mag-bid po sila. Bidding process po ang mangyayari, magpapasa po ng mga requirements para makita sino ba yung qualified para sa rutang ito. Na new ha, new style. Hindi po rationalize. Kasi pag rationalize, ang tatakbo po doon ay kung sino yung dating nandun. Yan. Isa pa pong binabatong aligasyon ay ginagawa daw ng LTFRB yung mga ruta sa mga politiko, LGU, at pribadong korporasyon. Ang partisipasyon po ng LGU pagdating sa mga ruta ay pagpaplano, paggawa. Ano? Kung ano yung mga rutang mananatili sa inyong local PTRP. Yun po ang kanilang partisipasyon. Bakit po ang LGU, ang local government unit, ang mayroong kakayahang mag-identify ng kanilang mga mamamayan. Kaya po sila ang gumagawa ng LPTR. At meron po tayong tinatawag na qualification ng ruta na i-open for selection process. Ang mga new developmental routes daw ay binabayaran. Selection process, wala po itong bayad maliban sa mga administrative. Meron man po. At ang mga interesado pong operator para sa mga bagong rutang ito ay kailangan lang magbasa ng legal, technical at financial requirements na titingnan po isa-isa ng mga miyembro ng qualification committee para makita kung sila ba doon sa ating mga requirements. So ngayon, ito po, gusto po natin sagutin na yun po itong mga ganitong bagay, no? Una, environment friendly, reliable, palagay ko po mga unang forum dito, ano, yung mga punta po namin dito, gusto po talaga sana namin ma-encourage kayong ma-consolidate. So, hindi ko na po ito paulit-ulitin, ano? Ay, ito po. Baka po may magtanong, paano kung ayaw ko talaga sumama sa cooperative o corporation? Ayaw ko talaga. Hindi, nasa inyo po yun, no? Nasa inyo pong desisyon yun kung hindi po talaga kayo sasama. Yun nga lang po, gaya na nabanggit ko kanina, after the deadline, mawawalan po tayo ng authority to operate. Pero, meron po tayo dalawang social support program. Ito po yung Super Scholar at saka Entrepreneur Program. Okay po, ito po yung mga programa na tutulong, magbibigay ng assistance doon sa mga operator na tinatawag po nating madi-displace o mawawala ng authority after April 30, 2024. Yeah. So ano pong bago ngayon sa, next slide, ano pong bago doon sa ating Public Transport Modernization Program? Kung dati po ang tawag natin ay Public Utility Vehicle Modernization Program, ginawa po natin siyang Public Transport Modernization Program kasi po hindi lang naman mga sasakyan ang involved. No? Marami din pong mga aspetong involved dito. Kaya po Public Transport Modernization Program ang tawag natin o PTMP. Ano po ang bago? Gaya po na sabi ko kanina, wala na po sa ngayon yung 6-9-12 na timeline para sa pagpapalit ng mga traditional units natin. Ang lahat ng Consolidated TSE, pati na rin po yung mga individual driver na sumama sa mga kooperatiba o corporation,
ay magpapatuloy na tumakbo gamit yung inyong traditional na units. Tatanawin po ninyo, kailan po maglalabas ng modernized units kung gusto na po namin? Intayin na lang po natin yun. Ano po? Wag po tayong, ang sabi nga po sa amin sa central office, wag nyo sabihan nyo yung mga tao na wag silang magmadaling magpalit. No? Hindi naman nga po kailangan na magmadaling magpalit. Kasi po mahirap, hindi po siya basta-basta. No? Hindi po kailangan ngayon na magpalit muna. Siguro po pamilyar na tayo dito kapag ano po yung service requirement, no? Kapag po ang ating unit ay PhilCab, PUJ, Minibus, or PUB, pwede po sila mag-pick and drop. Kung UV Express naman po, kung dati ang inaalaw lang po ay point to point or garage to garage, ngayon po ay pwedeng point to point with 2 maximum designated PUB stops. So meron na pong 2 stop na i-indicate sa LPTRP. Okay? Kung may premium point-to-point PUB po tayo, ito po ay point-to-point with limited PUB stops. Meron po tayo tinatawag na hierarchy of modes. Ibig sabihin, ito yung pagkakasunod-sunod base sa pangangailangan. No? Ang pinakang nasa taas po, public utility bus. Pangalawa ay public utility minibuses. Sunod po ay public utility jeepneys and UV Express. Ang pinakang nasa baba ay PhilCab o PUJ Class 1. Ang prefer po sana yung mga mas mataas na mode. Pero, kagaya po dito, no, first time ko po sa Marinduque, ang terrain po ninyo ay iba, no? Paahon, diba? Paliko-liko. So, pwede po mas bababang mode ang gamitin, hindi po yung mas mataas. Basta po, meron po tayong makikita na iba po yung land use pattern, meron pong yung economic viability po niya, hindi siya kikita kung higher mode. Yan po. So, maaari po tayong mag-assign ng mas mataas na higher mode sa mga rutang kasalukuyang tinatakbuhan ng lower capacity mode. So, ibig sabihin, kung sa kasalukuyan, PUJ, pwede mag-assign si LGU na ang magtumakbo dito ay minibus. Pero, may exception nga po yun. Kung halimbawa, kung ang paggamit po ng minibus ay hindi naman po aakma sa dinadaanan o kaya hindi naman po kikita yung minibus. O pwede po yun. Paano kung gusto natin lower mode sa higher capacity mode? Kung halimbawa ay UV Express ang gusto natin, PhilCab. Papayagan po yun kung makikita po natin na hindi nga po kikita yung ruta kung ang gamit ay yung higher capacity mode. Ito po ganitong usapin ay sa bahagi na po ng LGU, pero ibinabahagi rin po namin sa inyo para may idea po tayo. Isa pa po sa tinitingnan sa paggawa ng mga ruta ay yung dami ng pasahero. Okay po, tinatawag natin passenger demand. Okay, passenger demand. Ito naman po yung ito naman isa pang consideration sa paggagawa ng LPTRP, maximum distance policies natin. Okay? Tayo po ay municipality, may mga bayan po tayo dito, di ba? Wala po tayo sa metropolitan area. So ano po ang maximum distance? 20 kilometers kapag PUJ, including po yung PhilCab. 35 naman kapag UV Express. Kapag po ang ruta ay nasa loob ng probinsya or lumalabas sa probinsya, 35 kilometers. Kapag PUJ, tapos 100 kilometers naman yung isa. Again po, ito po ay pwedeng may exception. Okay? Hindi po yan, kumbaga nakataga sa bato. May exceptions po yan. Pwede pong hindi siya masunod, basta ma-justify ng LGU. Si LGU po ang mag-justify bakit hindi nasunod yung maximum distance. Para po sa minibus at PUB service, wala pong maximum distance tayo. Ito po yung sinasabi kong exceptions na pwedeng payagan yung lower mode, mas mababang klase ng sasakyan sa mga rutang lalampas sa maximum distance. So hindi po sapat yung dami ng pasahero, wala pong terminal sa gitna ng mga dulo ng ruta. Napansin ko po dun po sa
tigilan namin, medyo makikitid yung kalsada. No? So, kapag po limitado yung road space o kaya po yung wind capacities, pwede pong mas mababa yung gamitin na sasakyan. At iba pa pong mga kondisyon. Kaya sabi ko, yung pong maximum distance, yung pong number ng pasahero para sa bawat mode, ay hindi naman po yun nakataga sa bato. Okay? Yun po ay may exception, depende po sa LGU natin. Ito po yung ating LPTRP committee. Bahagi na po kayo ng LPTRP committee ay mga representative ng mga transport service entities. Ibig sabihin po, sa pagsasagawa, no, pagpaplano ng mga ruta, yung bawat consolidated transport service entities natin, cooperative man or corporation, ay magpapadala ng kanilang representative sa paggawa, sa pag-craft ng LPTRP. Meron po kayong magiging boses sa paggawa ng LPTRP. Ito rin po kasi yung laging lumalabas, no? Kung kayo po ay sumusubaybay sa mga hearing sa Kongreso, lagi pong sinasabi, bakit nyo inaalis yung mga artistic design? Yun nga yung tatak ng or icon ng di ba? Ng jeepney ng mga Pinoy. So, hindi hikayat po natin na yung mga, kung kayo po ay mag-modernize in the future, na maglagay ng mga artistic designs para po ma-preserve yung nasa traditional units natin. Nadamo po ako sa mga kadalasang tanong, no? So, una po kadalasang tanong, meron po ba talaga binabayaran sa cooperative o corporation bago mag-consolidate? Meron po yan, depende sa inyong sasalihan, no? Sila po ang nakakaalam yan, hindi po yan ang sakop na ng aming ahensya, ng aming opisina. Kasi po, ito po, siyempre bilang isang kooperatiba at korporasyon, meron silang mga pangangailangang pinansyal. Okay? So, meron po talaga sila minsan sisingilin sa inyo, usually in the form of membership fees. Okay? Kung halimbawa kami kayo ay nag-consolidate at kayo ay naglabas na ng modernized units in the future, no? Pwede nyo pa bang gamitin yung inyong mga traditional? Pwede pa rin po bilang isang private na sasakyan. Ida-drop nyo lang po siya. No? Magpa-file lang po kayo ng petition for traffic para ma-convert sa or bumalik sa private classification. Paano kung kami po ay lumapit sa isang kooperatiba o korporasyon tapos tinatanggihan kaming sumali, ayaw na kaming pasalihin? Maaari po kayong makipag-ugnayan ng diretso sa CDA o OTC. Pwede rin naman po sa aming opisina para i-endorse po namin kayo sa kanila. Pero yun po yung pakiusap namin sa mga nag-consolidate na sana po yung mga lumalapit sa atin na individual operators, wag po natin silang tanggihan. No? Sila po ay tanggapin natin sa ating mga samahan. May posibilidad pa bang ma-extend after April 30? Gaya po lang sabi ko kanina, atin pong gamitin itong deadline, itong extension na binigay sa atin. Wag po natin laging isipin na ma-extend pa yan after the deadline. Nabanggit ko na po ito kanina, pagkakaiba pag individual na hindi nag-consolidate at kapag sumama sa consolidation. Nabanggit ko rin po kanina, kung ayaw nyo talaga sumama, meron po tayong social support programs na nakalatan para sa inyo. Okay po. So, sa pagkakataon pong ito, no, gusto ko na pong magpasalamat sa ating pamahalaang panlalawigan through Ma'am Marian Conana, no, sa ating Provincial Planning Development Office para para sa kanilang tulong para maidaos itong ating gawain ngayong hapon. Gaya po yung nabanggit ko kanina, ang gusto po sana namin walang maiwan after April 30, 2024. Sana po lahat tayo ay makapag-consolidate para lahat po kayo makakabiyahe pa rin after the deadline. Ano po? So, kung halimbawa po, meron po kayong mga ibang concerns, may mga katanungan kayo, ang amin pong opisina ay pwede nyo pong tawagan. Siguro, i-flash na lang mamaya po yung aming contact number at saka email address. Pero ngayon po sa bahaging ito, kung meron po tayong mga tanong tungkol po sa ating consolidation at sa ating programa, pwede po kayong magtanong.
may okay. Magandang hapon. Una, nagbati sa kay kagalang-galang at tuloy magpapako. Magandang hapon po. Sa ating panawin mula sa LTFRB, Atty. Roel. Sir, kita na po tayo sa sigaro. I am Dr. Carlos po from 4PC2. Ang isa sa nasasabing pinakamalaking transport cooperative sa bayan sa lalawigan ng Marinduque, nagkaroon ng 7 at 1 consolidated units. At kahapon lamang po ay natanggap na ninyong opisina ang aming 5 rota for consolidation. Ang problema lang po nito, Atty., ay yung una ay lusot. Dapat kasi epic lang sila. Okay? Ang problema yung dalawa ay 4. Yung isang rota ay 2 lang sila. At yung 2 rota ay isa lang sila. Nabanggit nyo naman kayo na paliwanag sa akin na kayo po ay nag-iitay ng special guidelines pertaining to these issues of concern. Ang amin lang po sanang hiling, just in case na hindi dumating yung issuance, maraming po coming from the LTFRB main office, ay baka po pwede namin isama ito doon sa same route structure. Nasasama po yung 1 kilometer radius doon sa existing consolidated unit. Isa na lang po sa open. Okay? And gusto ko pong na katulad po ng paghihikayat ng ating buting pong LTFRB lawyer, attorney, legal officer, ang ruta po ng Malalacan, Buena Vista at saka Malalacan, Torreos ay bukas po sa lahat ng mga gustong maging kasabi na mabasama sa aming kooperatiba. Kailanman po, hindi kami tumatanggi. Maliban na lang katulad doon sa matagal po ng inapila sa inyo, pagsapagpenta doon sa financial capability, na alam ko ito ay pinadala namin ng Central Office sa pagkwenta ng 20,000 financial capability. Na kung saan kami pong 7 o itong 15 na kinapokonsolidate namin ngayon, ay nangangailangan kami ng around 60,000 each para lang makover just in case dumating yung hearing para pumapasa kami sa consolidation. But for the time being, we are more than willing and actually we have submitted these 5 rounds for consolidation. Kaya muli mga kasama sa hanap buhay, lahat po ng may rota ng Buena Vista, Malalacan, Buena Vista at Diretsyon ng Torreos, bukas po ang aming kooperatiba o po kayo ay tanggapin. Maraming salamat. I-address ko lang po yung regarding sa financial capability requirement. Dati po, di ba, tayo mga individual operator, pag nagre-renew ng prangkisa, hinahanapan po tayo na bank deposit, di ba? Magkano po ang hinahanap sa atin during the hearing? 20,000, di ba? Per unit. So, sa consolidation po, ganun pa rin naman yung hinahanap. 20,000 per unit. So, kung halimbawa, 10 po yung inyong kino-consolidate, dapat meron pong set aside deposit na 200,000. Ang problema po, yun po yung concern ng 4PC2. Marami po silang mga ruta na kinonsolidate. Ang polisiya po kasi natin, kung ilan po yung kinonsolidate natin, yun po yung ating i-multiply by 20,000. At kukuha naman po natin yung kanilang concern na kulang yung kanilang financial capability. Pero sa ngayon po, ang gawin na lang po muna natin, ayun nga, nagawa nyo naman na nag-apply na po kayo for consolidation. Then the financial capability requirement, kung hindi man po natin ma-present during the hearing, binibigyan naman po kayo ng mahaba pang pagkakataon para maka-comply para dito. Gaya po nasabi ko, ang importante, mag-apply po kayo for consolidation. Vocal address po ay ating pong chairman ng Sangguniang Lalawigan sa Committee ng Transportation. At the same time, sa Local Public Transport Route Plan o LPTPRP Committee, siya po ang ating Vice Chair. So magiging kasama natin siya sa pagbuo ng ating plano. Vocal. Maraming salamat po, Tita Marian. Question lang po ito kay Attorney. Question po. Question po kay Attorney Rowan. Hindi ako pa naman closing, ano? Okay po. Doon sa bilisan po natin kanina, sabi nga po ni Attorney Rowan, mga minamahal nating mga jeepney operators and drivers dito sa lalawigan ng Marinduque,
as much as possible po, walang maiiwanan. Ano po, pero tao lang talaga, talagang maraming isang, matigas ang ulo. Ano po, at kung kailan na due date, saka magkakapaghuli na. Ano po, so narito nga po, sabi ni attorney, baka wala na tong deadline. Ano po, wala na itong an extension, brother. So ito is 1 month from now, kailangan natin mag-consolidate. Pero what if meron talagang hindi magkasikaso? Paano kung talagang hindi, matigas talagang ulo? Bahala na si Pacman. May extensionary yan, marami buong Pilipinas yan. Extend nga uli, bawag ganun pang mentality natin. Attorney Rowan, gusto ko lang pong maipaliwanag. Ano po, kasi wala na po tayong magagawa doon sa matigas ang ulo. Ano po, ngayon, kung talagang hindi kayo makakapag-consolidate doon sa due date na ibinigay ngayon, ano po, ay meron naman po nakasaad dito sa presentation na merong ipagkakaloob sa inyo na assistance. Tama po baga? Natingin nyo. Ano yun po yung nag-catch up sa attention ko. Eh, paano yung mga hindi na mawawalan ng franchise, hindi na makakapag-operate? Paano yan? So, kay Atty. Rowan, ang tanong po natin ay, pwede po bang i-further elaborate niyo ano yung mga assistance na pwedeng ibigay? Just in case doon sa mga hindi makakapag-consolidate nating mga minamahal nating mga driver operators dito sa Luwigan ng Marinduque. May dalawa po kasing paki kayong binanggit po. Ano po ang napapaloob dito para at least alam na rin ng mga ating mga kasamahan dito sa transport group yung possibility na pwedeng ma-avail natin pag hindi tayo nakapag-consolidate. Thank you po. Thank you po, Bukal. Gaya mo nabanggit ko kanina, no, meron pong dalawang social support program na nakalatag para po doon sa mga hindi po, yung pong ang pinili ay hindi po sumama sa kooperatiba o korporasyon. To per scholar at saka po entrepreneur. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan natin sa Department of Labor and Employment at saka po sa TESDA. Yung po doon ay kung saan mag-undergo po ng training sa TESDA, o kaya naman po ay meron pong pangkabuhayan, no, na tulong mula sa DOLE. So, yun po, sa DOLE ay tulong pangkabuhayan, sa TESDA naman po ay mag-undergo ng training, kung saan mabibigyan ng certificate at magagamit natin para sa ibang mga gawain o hanap buhay. Sa pagkakaalala ko po, yung po sa training, meron po ata itong allowance, daily allowance. Hindi ko lang po ma-recall kung magkano, no? Kasi meron po kami separate na naka-assign para dito. Pero kung para po sa iba pang mga detalye, no, again po, ibibigay po namin yung aming contact number para dito. Pero yun nga po, para meron po kayong idea, yung DOLE po, ito po ay meron pong pangkabuhayan. Sa Palawan po, sa pagkakaalala ko, meron kaming nabigyan doon na parang mga cold goods or cold products na mga pwedeng ibenta. Meron din pong bigasan, no, na binigay doon sa Palawan. Tapos po, ito yung sa entrepreneur program. Sa Super Scholar naman po, ito yung sa pakikipag-ugnayan natin sa TESDA. Goods po yan. Yung pong sa DOLE, ito po ay tulong pangkabuhayan, goods po yan na pwede ninyong ibenta. Tapos po yung sa TESDA na Super Scholar, training po yun, na meron kayong makukuhang certificate para po magamit nyo sa mga ibang endeavors o gawain pang hanap buhay. Kasama po doon sa Super Scholar ay mga driving, baking, mga ganyan. Sa magandang hapon po sa inyo lahat. Narinig po sa ating panawin kay Atty. Lagan. Ako po si Andres Monteroso, chairman po ng The United Maritime Transport Cooperative. Tapos po kami nagpapasalamat sa inyong pagpunta at marami po kami mga bagay na naliwalagan. At meron lang po akong ilang katanungan na attorney. Yung sa overlap po ng ruta, medyo naintindihan na namin. Pero meron po kami isa pang problema sa route namin. Ang aming pong ruta na inalis doon sa aming mga in-apply sa application po namin is yung
may ruta po Tambangan, Bayan Tambangan. Ang Bayan Tambangan po mula sa National Road, provincial, ay inuabot po siya less than or more than 5 kilometers. So ito po ay hindi pinayagan na isama doon sa Santa Cruz Torrijos. At ang isa pa po nagiging problema ito ay ito po ay mayroong pagkakaiba't iba ng pinagmumulan o ng ruta. Ang isa po ay Balandakan, Santa Cruz, Bayan Tambangan. Ang isa naman Santa Cruz, Torrijos, Bayan Tambangan. Yung isa na ay ito po, Tambangan, Torrijos, Tambangan. At ang isa ay Santa Cruz, Tambangan. Yung pagkakaiba't iba po ng tatlong round na yun, kaya po sila mayroong mga Bayan Tambangan, sila po ay doon nakatira at yun yung kanilang starting ng biyahe papunta lang Santa Cruz. So, hinihiling po sa namin, kung maaari, pwede na lang silang pagsama-samaan sa isang ruta. Tambangan, Santa Cruz, Santa Cruz ng Tambangan. Or either na isama yung iba doon sa Santa Cruz, Torrijos. Pero mas mayroon po kasi kung isasama natin natin yung bawal ng Tambangan, kaya mas mayroon po siguro, kung yun pa yung rutan, na mapag-isa na lang po, ang ruta yun, napapunta na Santa Cruz, Tambangan. Sige sir, ganito po, yung po bang application nyo ay nung bago lumabas yung 2024-001? Opo, yung po application pa namin ng 2023. Before the deadline po, ano? Yes, kaya po siguro hindi na payagan din. Pero, again, pasensya na po, hindi po ako familiar dun sa route structure. Pero po, para matulungan yung aming office sa pag-i-evaluate, sa pagpa-file po ninyo, i-explain po ninyo na kung bakit nyo sila pinagsasama-sama. Ano po, hindi po yung pro forma lang natin na ginagawa. I-elaborate po natin bakit po natin sila gustong i-consolidate, gaya po ng mga nabanggit ninyo. At ganoon din po sa mga ibang mga ruta na may intensyong magsama-sama. Ipaliwanag nyo po bakit sila i-consolidate. Kahit hindi sila pareho ng, kung sila po ba ay overlapping, kung sila po ba ay nasa within 1 kilometer radius o iba pang mga dahilan para po makita natin. Actually po, nakapagbigay na po kami na sulat sa Director sa region po. Okay po, maraming salamat po. Magandang hapon po, Atty. Ito lang po ang katanungan ko. Nandun sa amin sa bayan ng Upo, ay hindi rin po maintindihan dahil may nagbubuo ng isang kooperatiba. Ngayon po, para po matutukan na ito, kami po ay nakapag-consolidate na 17 tao doon sa bayan na yun. Ngayon, parang sila nagbubuo. Kaya gusto ko pong maano sa inyo kung yung pangaling operator bibili pa at napasukan ng bukod. Kaya nakikita ko yung papel, napakita ko sa inyo para ang pag-aaral ko ninyo. Para malaman namin kung kami po tayo walang na at yung palibakang pagbubuo gusto nilang mangyari. Ano po yung ruta ninyo na eksakto, sir? Meron na po kayong... Ito yung dati, di ba? Opo, ito po yun. Ito, okay na po ito, di ba? Na hearing na po ito. Opo. At tapos po, ano po ang concern natin, sir? May gusto pa po kayong idagdag? Ito pong mga nandito. Sino pong nagbubuo ng bagong samahan? Kasi ito po, ibig sabihin, meron kayong, kayo po ay nakapag-apply for consolidation noong 2021. So, kayo po ay merong provisional authority under ng Mabubong-Puwak Transport Cooperative. Yun po ang ibig sabihin nito, sir. Pero po, ito pong mga nandito ay gustong mag-form ng panibago. Gusto pong, ano ba?
may iba pa pong gustong sumama. Titingnan po natin yun, gaya ng nabanggit ko kanina, kung ilan po ba yung natitirang unconsolidated, kung papasok dun sa role natin. Kung hindi po siya, kung pasok po siya, pwede po natin siyang payagan. Kung hindi po pasok, hindi po sila makakapag-form ng minimum. Okay po. Magandang hapon po. Magandang hapon po kay Bual. Ang concern ko lang po ay yung po sa mga naganda ng imbitasyon pero nakasali na po sa korporasyon. Ano po ang dapat nilang gawin? Tuloy na rin po ba yun under process? Sila po ay nabigyan ng invitation para po dito. Tinatanong po ni Sir, member daw ng ibang oo, pero gustong sumama sa inyo. Bakit po sila aalis sa inyong oo? Ay, doon sa dati ibang oo. Meron po akong hawak na 5 unit na kung saan po ay membro ng Cordisito na po ay nag-file po sa amin at sabi po sa amin ng mga requirements para mag-consolidate nila. Tapos po may tumawag po si Sir Joseph sa akin kanina na tinanggihan po ng Cordisito, nilapit po sa akin, ay na-consolidate naman po, ay gusto po mong bawiin, Chairman, bakit daw pilitin sumama sa amin? Ay nakakonsolidate na sa amin. Yun po yung gusto kong may tanong. Pwede po ako bang ipaubaya ko sa kanila o kaya po mga nasa akin o balik sa kanila? Ang nakukuha ko po sa tanong ninyo, member na po sila ng ibang kooperatiba na gustong umalis at sumama sa inyo. Kung yun, nasa kanila po yun, sir. Kung kanila po ang pamimili, kung gusto po nilang umalis dun sa kanila sa current na sinasamahan at sumama sa iba na nasamahan. Option po nila yun, sir. Tulad po na naipakita ko sa inyo, papareceive na po namin yung sa LT kami sa inyo sa ito. Ang pagkalam po si Mr. Bradley na ipakita namin pa kapalit po si Mr. Ang totoo po kay Mr. Bradley namin sinabing niya pa siya na rin po ang sa akin ang mga ang tanong ko lang po sa bayan na rin. Ano po ba yung pinareceive niyo, sir? Tulad po nga yung letter pa lang po ito, pero wala pa po kayong application. Sir, hindi ko kasi kita yung mismong detalye nito. No? Pwede, kunin ko yung isang kopya nito. Pero regardless naman po kung sinong kausap nyo noon, kasi nga po para po sa kaalaman din ng iba, yung ating pong dating regional director na na-assign na po siya sa ibang region, sa region 4A na po siya. Ang OIC po natin ngayon ay si Attorney Paul Vincent Austria. Po.
Kung ang kausap nyo naman po nun ay si RD Bernabe, wala naman pong kaso yun kasi ang kanya naman pong nire-representa nung time na yun ay ang LTFRB ni Maropa. Ano po? Para na lang po, titingnan po namin itong sinabit ninyo kung anong ito. Pero sa pagkakaalala ko po, ang Unity Public Transport Corporation ay merong final na motion for acceptance for consolidation at naglabas po ng order na pagkakaalala ko ay pinapayagan din mag-apply. Nag-apply na po kayo? Nag-submit na kayo ng application? Meron po mga compliance na sir na... Ayun, kailangan po natin yung i-submit bago mag-deadline. Nabanggit po kay Sir Yosef kanina na i-trade. Sige po, i-apply pa sa hindi po dahil nag-motion kayo, ano na yun ha, mayroon na kayo consolidation, hiwalay po yun. Sir, ulitin ko lang po, ano po yung mga ibang membro ng ko na gustong lumipat sa akin, natanggapin ko po? Kasi kung natanggapin ko, at tapos ayaw naman ninyo, problema lang. Nasa MC20, tama din po pag-aalala ko, 2024-001, pinapayagan po ang mga individual, ang mga operator na umalis dun sa kanilang sinasamahan. Basta wala pa po Certificate of Public Convenience na ibibigay. At dapat po, lilipat man sila before the deadline po. No, kasi baka mamaya, umalis sila doon sa kanilang kooperatiba, di naman pala nakapag-file ng application for consolidation yung bagong sasamahan. Pero dapat po, bago gawin yun, mag-file po ng motion for withdrawal yung pong sinasabi ninyo ng mga individual operator para maglabas po ang aming tanggapan ng order na ginagrant po yun at pagkatapos yun, mag-file po kayo ng panibagong application. Sir, may hawak ko akong request na nag-withdraw siya. Ano po yun, napanotaryo o submit sa inyo? Ipapanotaryo niyo po kasi motion po yan, sir. I-apply niyo, i-submit niyo po kung sabi niyo pupunta kayo doon ng April 1. Isama po ninyo yun sa mga isasubmit ninyo. Maraming po salamat. Sir, magandang hapon po. Ako po si retired Inspector Patricio Marquez. Ako po ay nagtatag ng corporation. Ang pagkakaintindi ko po ay dahil sa 28 ng December, kami ay na-aprobahan lamang ng SEC ng 28 ng December. Kaya ng January 3, ako po ay nagpunta sa regional office ng Calapan upang mag-abol. Sa madaling pong salita ay napinding at sa kasulkuyan po ngayon, pasalamat po kami dahil sa na-aprobahan po yung amin at kami ay nakakapag-apply sa ngayon. Sa ngayon po sir, ang apply namin ay bali 23 operators. Anong ruta po yun, sir? Ito po ay ang ruta ng Buwag Santa Cruz, 4 na unit. Ito po sa Divilla, Santa Cruz. Iba-ibang ruta po yan. Iba-ibang ruta po ito. Sige po. Basta po kung na-file nyo naman, na-file nyo na po yung application ninyo. Na-file na po ito. Kailan po kayo na-file? Siguro po mga 1 month na. 1 month tayo. Ito po yung nasa opisina ni Regional Director. Ano pong pangalan ng corporation nyo para mag-check? Yung Buwag Santa Cruz, ang Maritime Transport Corporation. Sige po. Alexis, take note na lang po ano yung pangalan ng corporation. Para mapacheck. Kasi baka po, sa ngayon po kasi yung na-transmit sa amin sa legal section, sa pagkakaalala ko, wala pa po yung inyo eh. Baka po, tingnan po natin, i-check po namin. Ito po yung karamihan ay farm to market. Yung Barangay Divilla, Santa Cruz, bali, dalawa lang po. Barangay Masalungon, 6 na piraso, 6 na unit. Yung Barangay Angas po, Santa Cruz, Pampraper ay bali 5. Biga, Santa Cruz, bali 4 po yan. Barangay Santa Cruz, Tumagabog, bali 2 pong unit. Ang Balanakan, Lukbuk, Santa Cruz, at saka Tambangan, sa madaling salita ay nagkaka-4 na pong piraso. Sa total of 23 operators and
27. Ang titignan po natin dyan yung magkakaparehong ruta ha. Hindi po sila yung pagsasama-samahin natin na 23. Bali, hiwa-hiwalay po yan kung alin po dyan yung magkakapareho. At titignan din po natin, base dun sa napaliwanag po kanina, kung pasok po dun sa ating guidelines. Ano po? Sige po. I-check po natin kung meron nga po application. Isa pa po aking katanungan, may malaki po akong problema sa ngayon. Buhay po lang ako ay magtatag ng corporation, yung aking sasakyan hindi na makabiyahe. Bali, 3 unit po yun. Kompleto po ang papeles mo, kompleto ang rota nun, kompleto ang papeles sa ORCR. Bakit hindi po makabiyahe sir? Ay siguro po matigas ang ulo ko. Ayaw ko sumunod siguro doon sa kanila na baka nagagandahan lalaki sa akin. Hindi po, alam po ba yung unit? PUJ po ba yung UV Express? Hindi po, utility. Bakit hindi po nakakabiyahe? Ay, ang katuwiran po ay matigas ang ulo ko eh. Kaya nga, ang dahilan ay hindi daw nag-membro sa kanila. Sa cooperative. At ako po ay nagtatag ng corporation. Ano kung meron po kayong corporation, doon yung po ba, sinama nyo po ba doon? Yung akin po na unit, sinama ko. Anong ruta po ng 4 na unit na yun? Bali, Buwak Santa Cruz. Buwak Santa Cruz. Kasi po, kung kayo po ay considered po kayo na individual operator kasi hindi po. So kayo po ay may authority to operate kasi nga po, regardless po kung individual o kayo po ay nag-consolidate, pwede po kayong bumiyahe hanggang April 30. Hindi po ako sabi ko nga din po ay gano'n din. Pero sa ngayon po ay problema. Pero hindi po kayo pwedeng pagpawalang bumiyahe dahil nga po, ang nasa guidelines po natin, kahit hindi po kayo nag-consolidate, kayo po ay may authority bumiyahe hanggang April 30. Salamat po. Yan lang po siguro. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po ay sa Nugpog. Ako po ay may 2 unit sa barangay po na biyahe. Ay ito po ay halos 3 beses lang makabiyahe tayo po sa tricycle. Yun lang po ang gusto po inyong bigyan ng linaw kung paano natin malimitahan yung tricycle na yan. 3 beses lang po. Wala na pong wala na pong biyahe ito. Salamat po. Sir, yung pong operation ng tricycle sa ano po yan, sa ilalim po yan ng ating local government unit. Ano po? So, kung meron po kayong concern regarding sa kanila, meron po ba tayong office para doon sa mga tricycles? May local franchising po ba tayo? Sir, yung pong franchise ng tricycle ay nasa munisipyo, local LGU. Opo, tama po. Yun nga po, kaya po yung concern po natin na tungkol sa pagbiyahe nila, kung halimbawa hindi po sila otorisado doon, idulog po natin yun sa LGU kasi sila po yung may jurisdiction po. Attorney, meron pa po akong isang gustong malinawan. Kasi po doon sa mga in-apply namin doon sa consolidation, for example naman po, yung kay Ma'am Remela, ang nakalagay po doon ay Buwak, Palugo. Pwede ba nagkakamali na Ma'am? Pero ang route po niya tinatakbo lang niya is yung Santa Cruz to Palugo. Kasi hindi sila pinapayagan na makasali doon sa dati doon sa Buwak to Santa Cruz. Kaya pero yun ang prangkisa niya, Buwak, Palugo.
So, ang ginagamit po niya ngayon, tinatakbuhan niya ay Santa Cruz to Balugo. Kaya ibig ko sabihin, yung sa pagkuha namin ng mga papeles, yung supporting document na makukuha namin sa munisipyo, yung paggamit ng parking space, baka po kami magkaroon ng problema, bibigyan pa kami dito sa buwak. Ay samantalang sabihin, hindi naman dito lumuruta yan. Ay kung kami naman sa Santa Cruz kukuha, baka naman po kami magkaroon ng problema pagdating sa LTFRB. Bakit sa Santa Cruz kayo kumuha? Ayaw ang parang-isa ninyo yung buwak na Balugo. At saka mayroon pa po sa tuloy ko nga hindi kalabisan, yung pa po ibang mga may bayan na medyo malayo-layo na konti. Sana po ay mabigyan kami ng mas magandang ng malinaw at pati kung nagtitiwa kami mga kasama. Kasi yun ang kadalasan sa mga na-list doon sa aming mga in-apply. Yun ang mga bayan. Kasama pa rin po doon, yung aming aling sa dumaan ng Pier, Santa Cruz, Santa Cruz Torios, Buyawong Pier, yung po yung pinapasok namin sa Pantalan, yung mga pasahero. Pero may sigruta na po yun, may sila po yung mapasok, wala pa po 1 kilometro. Na yun isa sa nagkaroon ng problema doon sa aming pag-in-apply. Okay po, tuloy. Muli, maraming salamat. Sinusunod po kasi natin kung ano yung nandun sa original na individual franchise. Ano po? Kung ang sabi sa binigay dati ng individual franchise, doon po dapat sa tumatakbo. Hindi po dapat Santa Cruz to Balugo. Kung regarding naman sa requirement ng park ng garage at terminal, ang kailangan lang po naman natin sa ngayon ay undertaking na magpapasa kayo doon. Kasi po, yun po ay hahanapin natin yung talagang actual na garage at saka po terminal kapag po kayo ay meron ng compliant units. Undertaking pa lang naman po ang kailangan natin. Hindi po, kasi yun po yung nasa prangkisa na individual, yung buwak to Balugo. Maliban na lang po kung sa LPTRP ng Marinduque, mababago siya. Okay po, sign paper lang po. Provincial, malapit. Sige po, salamat po. Good afternoon po rin. Mahaba na po ang nasalita ko pero hindi pa po ako nagkakakilala. Ako po pala si Norberto Gravi, chairman po ng Unity Public Transport Corporation. Sa totoo lang po ay ulitin po sinabi ko kanina na maraming membro na nalipat sa amin. Ulitin ko para kaliwanagan po ng iba. At tanggapin po namin at alam ko nga tanggapin din ninyo. Salamat po. Ngayon po may isa po pong tanong. Kasi po yung ibang unit sa amin ay nabudol. Hindi po sila nakapag-renew o nakapag-confirm kasi yung kanilang pera ay nabudol, hindi na-registro. Ano po ang dapat namin gawin? Ang isa po rin sir na yun ay inahingi sa compliance na kailangang update yung OR. Pero yung po kanyang may individual PA po siya? Meron po na. Ang problema po ay yung hindi siya nakapagpa-confirm. Hindi po nakapag-confirm at saka hindi nakapag-registro ng 2023 kasi nabudol na. 2023? Opo. Nakapag-file na po kayo ng application for consolidation? Kasama po yun namin sa pag-file ng consolidation. Tapos hinihingan po ng compliance? Opo. Kung para po sa application, nakalagay po dun sa simplified natin na requirements, hindi naman po dun sinasabi na updated during the application. Kakailanganin nyo po yung updated during the hearing. Okay? Pag sa pag-file po ng application, hindi po kailangan na updated pa. Pero during the hearing, kailangan po updated. Pero hinahingi po ni Sir Joseph. Sige po, i-coordinate po natin sa kanila. Salamat po. May dalawa po kasi yun eh. Yung isa ay 812 ay talaga pong inaamin na more or less 4 years na hindi nakapag-compare, hindi nakapag-registro due to pandemic po sir at saka body repair. Pero ang totoo po ay kausap ko na rin si Sir Joseph at inalis na ni Sir Joseph sa ating compliance at siya na rin po ang magawa ng parang. Kaya inahapon ko po itong 848 na ganun po ang sistema ng mundo. Doon po naman sa sir na maraming naka-inquire na hindi daw po nga rin sila nakapag-consolidate
At naniwala sila kay yung po alas ko sana, naniwala kasi sila kay Mark Balbuena na kung ano ang ginasisyo ni Mark Balbuena. Kaya po sila ay hindi po na sumali sa korporasyon o yung po ang totoo. Awitin ko po, naniwala sila sa balita sa TV kay Mark Balbuena. Pero ang totoo po, sa aking pananaw, dati-dati po against ako sa consolidation. Ngayon po ako'y nag-voluntary. Wala pong mananalo sa batas ng gobyerno. Pagkausap po kami ni Bukal. At nandiyan po si Bukal. Ang nirequest po niya sa ni Bukal noon ay sana po ay pagbigyan ng Marinduque Villos ng 5 to 10 years na mag-prepare para sa consolidation sa modernization. Yun lang po. Pero ang advice po na ulitin po, ang advice ni Bukal ay sumunod tayo sa batas ng gobyerno na mag-consolidate. Consolidate lang naman po ang hinahingi ng gobyerno. Alam ko po yun, sir. Maraming salamat po. Tama naman po yun, sir. Yun nga po yung minimum na hinihingi sa atin sa ngayon, no? Mag-consolidate. Gaya nga po yung sabi ko kanina, yung pong pag-modernize, huwag po natin madaliin. Katulad po kanina na naipagod po na yung pinatitigil yung aking sasakyan, ay nakakatingin po naman siguro dito yung papatigil. Kaya ang kakasagot po na siguro yung nagpapatigil sa akin sasakyan ay nandito po si Tony. Tony Suyo na lang. Kung yung gusto yung nagpapatigil sa akin sasakyan. Salamat po. Ulitin ko po, ang lahat po ng operator, nag-consolidate man o hindi, ay authorized na bumiyahe hanggang April 30. Kaya hindi po sana natin pinagbabawal yung mga hindi nag-consolidate na bumiyahe. Hindi po dapat, kasi meron po silang authority na bumiyahe. Maliban na lang po, siguro sila ay bumabiyahe ng walang latest OR kasi hindi naka-renew. Pero kung meron po silang individual provisional authority at sila naman po ay updated ng OR, meron po silang karapatang bumiyahe. Parang ayaw siyang papilayan doon sa... Ganon, ano po? Meron ba attorney ganon? Merong authority, yung grupo, magamit yung pilahan na yun para sa kanila lang? Ano po ba itong pilahan na ito? Sino po ang nag-ooperate? Sino nag-ooperate pa normally? Cooperative. May cooperative. Sige. Sir, pagbigyan natin yung iba. Sige po, lapit po kayo lang. Magandang hapon po. May dalawa po akong unit na may rutang Buwak, Santa Cruz at saka isang Balanakan Santa Cruz, Buwak. So, na-consolidate po yung isang unit ng Buwak, Santa Cruz. Ang question ko, attorney, ay pwede po ba mga isama yung ating isang unit ng Balanakan Santa Cruz, Buwak sa co-op namin ng Buwak, Santa Cruz? Hindi po kasi magkaiba yung Balanakan po yung isa po Buwak. So dapat doon yung po siya isasama sa Balanakan to Santa Cruz. Kahit may diya siya, kahit may diya. Kasi po magkaiba yung kanilang ruta, yung kanilang ruta. Okay po. Lapit po, lapit. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pagpamaghala po ng ating TFRB, Sir Rowan Llagan. Sa kagalang-galang po nating Bukal, Antonio Mangkukal, sa pamumuna po ng ating punong panlalawigan, kagalang-galang Presidente ni Velasco, Magamat sa Piola, kay Pampunanan sa pamuno po ng PDO. Ang tanong ko lang po pinarinig, dini po sa amin sa Buwak, doon po sa parking area. Sino po, kasi po alam ko ito ay ino-operate ng pamahala ng munisipyo, pamahala ng pamahalang panlalawigan. Ano po baga pagdating dito sa sitwasyon sa ganito? May dalawang kooperatiba po na pumipila dito, korporasyon, cooperative. Di ba po ba dapat ay pila-pila? Baga magpila-pila po naman. Darating po yung punto na
ito po'y mapapatakbo na ng kapares po yung PPC at Corbisito. Sana po, dito po sa lansangang ito ay pawang, ito po'y pinakakitaan ng mga kapares po driver na naghanap buhay sa lansangan. Sana po'y maging mapayapa. Maging mapayapa, walang... May dalawang uli po ang ano nito, munisipyo at Kapitolyo. Hindi po kayo. O kung munisipyo lamang po ay sa munisipyo lamang po. Ay kami po ay humihingi dito ng inyong suporta sapagkat ito po ay gusto namin maging patas, legal po yung dapat pumila ay makapila. Yung po kasing manage, ano po ito? Terminal po operated by the LGU po? Opo, by the LGU po. Opo, doon po tayo makipag-coordinate kasi sila po yung o-operate nun. Ang operations po ng terminal, sa LGU po yun, sir. Ay, paano po, sir? Ito po ngayon ay sa LGU. Paano po pag kami ay na-modernize na, yung talaga na-modernize na dapat kami may sariling parking area. Ay kaya po, ngayon pa lamang, ay isinasapa po namin sa aming pagpaplano na kami humihingi ng tulong kung sa panglalawigan o sa munisipyo na yung paglabas po ng kanilang aming mga local, sabi nyo kanil, local development plan, ay papasama po kami doon sa pag-aluluhuta na doon dapat kami ay mailagay sa parking ng sentro sa bayan po. Salamat po. Nandito naman po ang ating representative from the LGU at yun po ay nakuha naman po nila yung inyong concern po regarding sa terminal po. Siguro po terminal ang inyong terminal, hindi po parking kasi magkaiba po si terminal sa garage, no? Magkaiba po yan. Ang terminal, doon po tayo nagsasakay, nagbababa ng pasahero. Ang garage, doon natin nilalagay yung sasakyan habang hindi bumabiyahe. Magkaiba po yun. Pero ang terminal po, pwede po nga operated yan ng LGU. Isa na lang ito, ngayon ay na-notice namin na yung pagkakaroon ng mga dalawang PSE, Transport Service Entity, sa pagkaparehas na rota, isang korporasyon at isang association. Yan po ba ay pagdating ng panahon ay dadaan sa selection process kung sino ang capable na mag-run doon sa isang rota na yun? Yun kung ang ruta po ay yung rationalize, ibig sabihin ito ay existing na modify lang. Yun kung dalawang samahan na yun, sino yung may karapatang bumiyahe doon? Bali, ang mangyayari, maghahati sila sa bilang ng authorized units na ilalabas sa LPTRP. Maghahati po sila. Tama yung attorney, kasi kung maobserbahan ko ninyo, ang daming binubuksan na kalsada ngayon, yung mga diversion. So, hindi pa yun kasama sa route plan natin. Pero yung tinatawag natin new or developmental routes, isasama na po yun. So, yung tanong po ni Dr. Perlas, kung sino ang magkakaroon ng authority para dumaan o magamit yung rutang yun, ay pag-uusapan po. So, okay, kasama yun. Sabi nga, parang may bidding din kung sino yung pwedeng dumaan doon sa rutang. Additional routes na yan. Pag po kasi new or developmental routes, lahat po ng mga transport service entities na interesado ay pwedeng mag-apply. Bukas po yun sa lahat. Kahit pa iba yung tinatakbuhan yung ruta. Bukas po yun sa lahat. At pipiliin po, base sa inyong mga binasang requirement, kung sino yung makakakuha ng ruta ngayon. Pag po new or developmental, hindi po pag-rationalize. Iba po yung rationalize. Kung sino po yung nandun sa rutang yun, sa kanila yung ruta. Tama. Kasi ang dami po talaga ngayon. So marami kaming naiisama sa ating route plan. Yung mga ongoing at meron mga natapos at yung mga plano pa, lalo na yung mga funded na sa pamamagitan po ni Congressman Velasco, mga kalsada pang bubuksan, medyo marami-rami pa yun. Kaya marami pang opportunity para sa ating transport sector. Sige po, attorney. Meron pa po ba? Meron pang gusto ay, sir, sige. Marami kaya yatang nasa listahan. Isagad-sagarin na po natin. At parang nirepresent mo na rin silang lahat.
Ma'am, maganda nga po ulit. Para sa kaalaman po ng lahat, ang hiling ko lang po dito sa dalawang isang korporasyon at isang kooperatiba, sana naman po ay walang bulihan. Kasi kung nakakaroon po ng kaguluhan o nagkatalo-talo, na kung saan nakarating po kay Sir Joseph sa Kalapan na, oh, Mr. Grabe, magulo daw kayo doon. Ang totoo po, i-deny ko yun. Kung hindi ako nakakamali 3 beses kong sabihin, sir, hindi po totoo yun na nakakagulo-gulo kami doon. Pero sa totoo lang po kanina, tinawagan ko sa kami ni Sir Joseph. Inamin ko kay Sir Joseph na magulo po talaga yung aming tulahan. Kasi maraming nang bubuli. Dapat po, narinig namin sa inyo, na sa isang ruta, ay pwede yung dalawa, kung 3 korporasyon ng bumiyahe, kasi wala pa namang aprobadong route plan o ruta plan. Ano? Yung po sana lang yung hiling ko, wala po kitang bulihan para maiwasan po natin yung pagtalo-talo. Kung ganun pa po, yung samantalang yung pilahan po natin sa buwan, ang pagkaalam po namin kay Vice Mayor nun, ay Grand Terminal po yun, na po pwede po lahat ay pumila na maayos, hindi po yung kabul, yung kapangguli, kamilangan niya makabiyahe, kamilangan niya magtitira, hanggang sa Balanacan po yun. Yun po lang mga hiling namin. Na ay sa punta ng taga dito sa Marinduque, nakasiraan pa kita. Totoo lang po, binati ako ni Sir Joseph. Pwede sinabi ko kay Sir Joseph na hindi po totoo. Nagpulang po ako Sir Joseph sa iyo na matiwasay kami rin, sama-sama kami rin. Pero ang totoo po, magulo. Kasi po ang totoo, inapilit ako ni Sir Joseph kanina na kung kayo po yun daw isang tinanggihan sa Porvisito, lumapit sa akin, naayos ko yung consolidation, nakapawin na yun. Kung tawagin yung matatanda, ako ang nagpayo, ako ang nagsayo, ang hindi pang makain. Yun po, kaya kung ang totoo po doon, inaantay lang po namin yung membro na yun na mag-decision kung saan siya. Eh, may tanong po ako, kung sakaling pong bitawan ko siya at ahabunin po sa amin yung pera na gastos niya, ano po ang ma-i-advise mo sa amin, attorney? Siya po ay hindi sasama sa inyo. Kung halimbawa po ay? Ang totoo po, attorney, siya po ay, yung taong yun ay board of director ng Porvisito. May sarili pa isa po siyang jeep. Ngayon po, nakabili siya ng isang jeep. Ang sabi po niya sa akin, inilapit niya doon sa chairman, tinanggihan. Eh, nanghihinayang po sa attorney po sa unit niya, hindi makakabiyahe. Lumapit po sa akin. Eh, in-interview ko siya. Iniyawan daw siya. Hindi sinubukan ko po, attorney, na lakarin sa inyo sa LT Party, napapasok naman po at na-consolidate. Ngayon na-consolidate ko na sa ilalim ng UPTC o ng Unity Public Transport Commission, ay inaapalo po sa akin, sinabi sa akin ni Sir Joseph kanina. Ano po ang inyong maipayo? Kasi ahabulan po sa akin, ahabulan sa akin yung pera yung ibinigay niya sa akin. Saan po ba talaga siya sasama sa inyo? Tinanong ko po si Sir Joseph kanina, kung kayo na unang mag-apply sa LTPAB, sa UPTC raw po. Sa UPTC. Sa inyo po. Apply. Ang iniisip niyo po ay yung binayaran na pera. Opo, eh, may posible kung mapilit na umalis sa amin, baka yung isa po sa inyo, yung pera kong binayad sa inyo, ako rin po. Pero ang totoo po, attorney, alam naman po ninyo ang pag-process ng papel sa Mindoro. Ako hindi po ang inabayaran ko sa inyo sa opisina. Pero doon po sa legal, ang mga law office doon, yung isang law office doon, nasige na kami ng 21,000. Kaya po yun yung, ano namin, siyempre, kasi po yung usapin na tungkol sa binayaran sa inyo, yung po ay inyong internal na usapin. Hindi na po pwedeng makialam ang aming tanggapan. Kasi po yung mga ganyan ay usapan na po sa pagitan nito. Ay, salamat po. Ulitin ko po at alanganin na rin kayo sa oras kung babalitin kayo ng Mindoro ngayon o bukas pa. Ano po? Kita-kita na lang po tayo kita sa April 1. Yung pahabol itong coordinator ng Acto Marinduque chapter. Yung pong kadalawang isip at narinig naman po ninyo na pwede natin kapinin na attorney sa Mindoro, ibukas po yung aming korporasyon sa pagtanggap sa inyo. Kasi po ang alam ko, attorney, parang last 2 minutes na sila kung mag-organize pa ng panibago o masali na lang sila sa mga organize na depende po yan sa ruta, no? Gaya nung nabanggit ko kanina, kung ang unconsolidated dun sa ruta ay 40% or more, pwede po silang bumuo ng ibang samahan.
po. Pero kung pwede rin naman po, sumama na sila sa existing. Depende po yun sa kanila. Pero kung mas mababa po sa 40% yung unconsolidated na unit, hindi na po pwede silang magbuo ng panibago sa mahal. Ang kailangan po, sumama sila dun sa existing na. Eh sir, doon po sa mga binigay ko sa iyo na 10 units na hindi-request ko kay Arte, pwede ko po silang isama doon kung tulad ng mga taga-Santa Cruz na mountainous area. Hindi ko po kasi sir alam yung specific na ruta, kaya hindi ko po masasagot yan kaagad ngayon. Ano? So siguro dapat po ma-specify natin ano ba itong mga ruta na involved na sinasabi nito. Sir, excuse me po, mapapasa po naman ninyo dyan sa akin na naka-request kay Arte. I-check po namin yung, yung number of authorized units nito sa opisina na. Salamat po. Siguro po, sagutin ko rin po ibang tanong. So, hindi po nakakilala sa akin, Edwin Rosales po, Acting Federation Chairman po ng Transport Cooperative. Ano po? So, doon po sa financial attorney, doon sa, kung aalis po kayo ng tatanungin nyo tungkol doon sa gastos, gusto niya bawiin. Sa kooperatiba po, natin po ang ating chairman, ang ating po OIC po ng CDA, ang pwede na po nyo i-claim, kung kayo galing sa cooperative at gusto nyo umalis, ang pwede lang nyo po i-claim dyan ay yung inyong share capital. Ano po? Yung iba pong gastos na pinagkasundo yung internal na po ninyo yun. Ano po? Para po mas malinaw, baka kunin nyo lahat ng ginastos, binigay ko pera, binigay nyo, ay nakadepende po yun una-una doon sa inyong bylaws. Pero kung meron po kayo pwedeng bawiin po dyan sa inyong kooperatiba, ay yun lamang inyong share capital. Malinaw po ba ka? Okay po. Thank you po. One last para tayo ay dumako na sa ating. Hello. Magandang hapon po, Atty. Bukan, sa ating mga bisita, sa mga operator. Atty. Ako po may katanungan. Ang katanungan ko po ay ganito. Ako po ay nakabili ng unit na jeep. Ito po ay biyaheng Labo, Santa Cruz, Palanakan. Ang aking pong, gusto ko pong mag-consolidation. Ang gusto ko lang pong malaman, alin po ang aking gagamitin pangalan? Yung po nasa WRCR na tunay na may-ari o ako na bumili ng aking po sasakyan? Sino po yung nasa prangkisa na nabigay, yun po ang ilalagay sa application. Okay po, okay po. Okay, salamat po. Pero kung meron naman po kayong deed of sale, yun po yung gagamitin natin pang suporta. Pag po ipapasa niyo yung affidavit of conformity, pwede pong kayo na yung pumirma. Pero po yung may-ari naman po, ay pwede naman po pumirma sa, at saka pwede rin po siya magbigay ng mga requirements sa pag kailangan po gamitin. Kasi pag pangalan niyo yung nilagay ninyo, hindi namin makikita yun sa record namin. Kaya kailangan yung original pong franchise holder. Okay po, salamat po. Pino yan, wala na. Meron pa kumahabol si Miss Universe. Sige. Good afternoon po. Baka ko po yung bagong good afternoon po, attorney. Itong tanong ko po ay hindi po tungkol sa consolidation, kundi ito po yung parang follow po kay Kuya na tanong tungkol po sa mga bumili ng sasakyan. Ay ngayon po, ay gusto na pong ipalipat nung binila namin yung pangalan ng sasakyan, yung owner po. Ay open na po baga ang LTFRB ngayon. Dahil sabi po ay may memo daw po na na-stock ang pagpapalipat. Bumalik po yun na inaalaw na po uli natin na malipat sa original franchise holder papunta po sa bagong may-ari. Pero kung consolidated na po yung unit, hindi na po natin ipaprocess yun. Kailangan po individual, hindi pa siya consolidated para po payagan na mailipat. Pero kasi eventually po, mawawala na rin naman po yung provisional authority sa pangalan ninyo. Kasi nga, ibibigay na yun sa corporation. Ngayon po ay gamitin po namin ngayon kung kanino po muna nakapangalan yung namin sasakyan. Pero ay open na po ang pagpalipat. Opo, basta hindi pa kayo consolidated. Kasi po kung ililipat nyo siya, eventually nga po gaya na sabi ko, maalis na din naman sa inyo eh. So parang
maglalabas kayo ng resources ninyo, pambayad ninyo, tapos hindi rin naman na yun mapupunta sa inyo. So siguro ang ano natin, huwag nyo na lang ilipat. Palitan mo sa amin ng wala. Kaya na nakakala sa pagpaperma-perma. Pero hindi mo, bigyan. Oo, para po pag SPA po, hindi kayo na lang lagi ang pipirma sa mga transactions. General na lang yung SPA para lahat ng mga usapin tungkol sa LTFRB, kayo na po yung authorize sa pumirma. Wala na? Sir, baka kailangan marinig din po ng lahat. Huwag na. Dinadala daw mo na. Opisina ni Atty. Ilagan, hindi natin nakikita. Doon po sa mga hindi pa rin po nakakaintindihan po, once na kayo po ay nagpa-consolidate at kayo membro ng kooperatiba, from your individual name ng inyong prangkisa, malilipat na po yan sa pangalan ng kooperatiba o ng inyong korporasyon. Ano po, baka may magulat kayo, bakit yung prangkisa po ay hindi na sa pangalan ko o di nakapangalan na sa cooperative? Kasi yun po talaga yung mandato. Malilipat po yun sa pangalan ng kooperatiba. Pero kayo naman, may arrangement naman kayo, as member po kayo, kayo naman po ay membro, pero naman kayo po, between naman doon sa inyong kooperatiba. Ano po, yun po yung mas malinaw. Kasi makakagulat po kayo, bakit nawalan na sa pangalan ko, nakapangalan na sa kooperatiba. Ano po? May mga tanong po? Siguro yung habang ko dito Marian na po, dahil totoo po napaka-ikli po lahat, i-raise natin yung concern po ninyo. May number naman po, pwede kami sa Marinduque News, ipopost po namin yung kanilang hotline, ano po, at para po doon po kayo mag-order, even the email po nila, para lahat ng inyong concern na gusto nyo ihabol ay doon po nyo i-connect. Ano po? And pahalo ko rin siguro, at Tito Marian, yung po may mga concern tungkol po sa inyong kooperatiba, ay nandito po ang ating CDA. Ano po? Pwede po kayong mag-coordinate sa kanilang tanggapan. Lalo na po yung may mga problema po ang inyong kooperatiba, ay pwede po kayong mag-coordinate. Pwede rin po yung picture mo ito. Okay. So kung wala na po magtatanong. Kung meron man, you can directly address po yung inyong concern dito sa contacts nila. Merong email address at may cellphone number. Ano po? Hanapin lang si Atty. Randy Ilagan o kung sino pa ang mga legal officers na pwede. Ano po? Kung wala na, I think sige, bago natin, bigyan natin ito ng call. Sige, bago po natin ibigay sa ating pong ginagalang na provincial board member ang pagkakataon para makapagbigay ng kanyang closing message, ang kasama po natin na ORC ng CDA ngayon, si Ma'am Hazel ay magbibigay lang ng counting impormasyon o advice probably sa bahagi ng CDA para makatulong din po sa ating lahat. Ma'am Hazel. Thank you, Atty. Ren. Thank you so much. Hello po, so magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so kumusta po yung mga cooperatives natin dito? Sana po ay ayos lang. Kanina nung nakikinig po ako ng discussion, kasi nung hindi po ako familiar sa ganitong classic topic kasi I'm not from transport section po. So, nung nakikinig po ako, medyo nalinawan na po ako sa kung ano po yung consolidation, kung ano po yung mga route plan, ganyan. At sana po yung mga natin ay okay naman po sa pag-apply ninyo sa kung ano po ang hinihingi ng ating
regarding LTFRB. At bukas naman po ang opisina ng CDA Mimaropa and of course CDA Marinduque Field Office po para kayo po ay tulungan sa kung ano man po ang inyong mga kailangan. Nandiyan lamang naman po ang aming opisina sa likod at pwede na po kaming puntahan at hinga ng advice, tulong para po one-on-one tayo sa opisina. So yun lamang po, maraming salamat po sa lahat ng nag-attendee na cooperative po dito sa ating forum. Thank you. Thank you, Ma'am Hazel. Ngayon ko lang na-meet actually si Ma'am Hazel pero kakasama ko na sa meeting. Hindi ko pala nakakadaupang pala. Okay, yung iba ay uwi-uwi na, biyahe na. So, huwag na natin pakatagalan ito. Tawagin na po natin ang ating pong minamahal at ginagala na board member, Bukal Trans Mangkukang, aking pong kababayan para sa kanyang closing message. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat po, Tito Mayen. Pagkaman yung iba nga ay uwi-uwi na yung iba ay nakalis na. Pero masahin maraming pagkamalang narito. Ano po, gusto lang pong malaman kung gano'ng katama yung mga delegasyon galing sa iba't ibang bayan. Pwede po ba tumas ng kamay? Galing po sa bayan ng Santa Cruz. Pakitaas mo ang kamay. Dami pa ng Santa Cruz. Bayan ng Torrijos. Bayan ng Buenavista. Bayan ng Gasan. Bayan ng Buwak. Mugpog. Dami rin Mugpog. Okay po. So sa inyo pong lahat, batid po ninyo na ang ating pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng pamamaraan upang maisulong yung tamang pamamaraan para makahigit na makatulong sa inyo pong sektor. Kaya ito pong konsolidasyon, napakahalaga po nito at tayo ay maging miyembro ng kooperatiba. Sapagkat ang pagbabagsak ng panlalapi ng pamahalaan ay dinadaan sa mga grupo, asosasyon at kooperatiba. Kayo po ay higit na makikinabang at tatanggap ng mga ayuda, mga assistance at kung ano-ano pang tulong kung kayo po ay miyembro ng kooperatiba. Ano po, kaya po ang inyong Bukal Trans Mangkukang patuloy kayong hinihikayat hanggang ngayon. Sabi po ni Atty. Rowen, sana, hari nawa, walang maiwanan, sabay-sabay, tayong na aakyat mataas. So, kailangan po ang inyong kooperasyon, ang inyong sama-samang pagkikaisa, tulong sa programang ito. At bilang tayo po dito, ang ating po Dating Governor Presby Velasco, ang ating Congressman Jordan Velasco, Vice Governor Linares, kami po sa Sangguniang Palawigan, at ang inyong pong Bukal Trans Mangkukang bilang tagapamuno ng grupo ng transportasyon sa ating Sangguniang Palawigan, patuloy po kayo ng makakaasa na kaming lahat ay nasa likod ninyo. Handa kayong suportahan para sa inyong kapakanan. Mabuhay ang grupo ng transportasyon sa lalawigan ng Marinduque. Thank you so much. Very inspiring ang Bukal Trans. Ang iyong mensahe. Dadako na tayo sa pinakamuli sa lahat. Ibabalot natin kay Atty. Red. Basahin ko lang po itong munti naming Certificate of Appreciation para po sa lalawigan ng Marinduque. Republic of the Philippines Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Mimaropa presents the Certificate of Appreciation to LGU of Marinduque in grateful acknowledgement of their invaluable support and utmost assistance, thereby contributing immeasurably to the agency's goals and aspirations. Given during the Public Transport Modernization Program Information Drive of LTFRB-4B this 19th day of March 2024 in the province of Marinduque. Muli po ay nagpapasalamat po ang aming tanggapan. Kasama po ang aming bagong OIC Regional Director, Atty. Paul Vincent Austria, at ang aming pong Chief Transportation Development Officer, Mr. Sherwin William Kuasay. Kasama ko din po ngayon ang bahagi ng aming legal section, si Mr. Alexis Mojares. Salamat po sa inyong oras. Nandito po yung aming kaninang contact number para po sa anumang inyong concerns. Tawagan niyo po ang aming opisina at kami po ay masayang tutulong para sa inyo. Maraming salamat po. Ay, ma'am.
umasa po kayo bilang miyembro na ang inyong mga kinatawan sa pagbuo ng plan ay kayo po ay aming iimbitahan. Ano po,